My first impression at first time kong sumakay ng Florida bus bound to Tuguegarao City from Baguio City. Kaya ang tanong, worth it bang sumakay sa Florida bus? Kasi may tinignan lang kami dito sa Tuguegarao City na back and forth pabalik sa Baguio City. Kaya tara na at i-explore na natin ang Florida bus na ito. Sa tagal ko nang nagbibiyahe, ngayon lang ako sasakay dito sa Florida bus and first time ko rin na pupunta sa Tuguegarao City, Cagayan. Time check, it's around 6 p.m. ng gabi at papasok na kami sa bus na to kasi aarangkada na. Bali yung biyahe namin ay mula 6 p.m. until 4 to 5 to 6 p.m. So approximately mga 10 to 12 hours ang biyahe from Baguio City to Tuguegarao. Okay, so eto yung map kung saan makikita natin yung distance from Baguio City to Tuguegarao City. And kung makikita nyo dito yung rota. So medyo iikot siya dyan sa Pangasinan and then aakyat siya from Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, then Isabela, tapos to Tuguegarao City sa Cagayan. So it will take approximately 12 hours dito pero since gabi kami magbibiyahe, baka shorter like 10 hours. So kung makikita nyo talaga yung distance dito, medyo malayo, no? Tapos, correct me if I'm wrong, eto nga pala is deluxe type na bus na sinakyan namin. May kasama na siya kasing CR sa katabi namin. So dito sa may right side ko. So, ganito yung ambience niya kapag nasa loob na kayo ng bus. Since pupunta tayo sa Cagayan, expected na meron kang maririnig na ibang lingwahe aside from Ilocano. So, parang ibanag yung narinig kong salita ng ibang pasahero dito. Oo. Ang binayaran ko nga pala dito is 1,260 pesos. Pero kapag senior ka, tapos student or disabled, 1,010 pesos. Time check, it's 7 p.m. and nandito na kami sa may bandang La Union, Pangasinan border. So makitang-kita nyo, napakadilim na, no? Kaya dito sa may right side ko, ito yung kanilang CR. So buti na lang, no, may CR dito sa loob ng bus. Kaya tara na at i-check natin. Since naiihi ako, tara at pasukin natin kung ano yung itsura ng CR ng Florida bus na to. So pag open natin, ganito talaga. Yung typical talaga na CR sa loob ng bus. Pero since medyo gumagalaw yung bus, so hindi ko makontrol yung aking balance, pasensya na. Pero anyway, malinis naman siya. My first impression is okay naman siya. Kaya lang may mga napansin ako. So, eto yung mirror. Kaya lang, yung faucet nila walang tubig. And sabi dito is bawal tumae kasi kulang sila ng tubig. And yan yung kanilang tissue. So, ganyan talaga siya na maximize yung space. So, ayan, after nating mag-CR, it's about time na bumalik na tayo sa ating inuupuan. So, ganyan siya. After a few hours, time check, it's lagpas 7 p.m. ng gabi. And nakatating na kami dito sa may bandang Bangabag, Nueva Vizcaya kasi dito yung stopover ng Florida bus. So kakain muna kami. Sa totoo lang, kahit na gabing-gabi na, hindi ako makaidlip o hindi ako makatulog kasi gutom na talaga ako kaya buti na lang talaga may stopover dito sa Bagabag, Nueva Vizcaya. So ngayon, pababa na tayo dito sa may bus. Ramdam ko nga pala yung init ng panahon dito sa may baba, no, sa may bandang Nueva Vizcaya. At ang in-order ko ay etong 1 viand plus rice na 130 kasi wala daw silang available na budget meal. So eto na yung kinain natin ngayon. After stopover, ayun na, nakaramdam na ako ng pagkaantok at natulog ako ng between 4 to 5 hours at nakarating na kami sa Tuguegarao City sa Cagayan Province. Hi, sa wakas. So, time check natin ay 4 p.m. at nakarating na tayo dito sa Tuguegarao City sa Baguio City. So, it took us for 10 hours na biyahe. Kaya medyo mahaba talaga, no? Kasi malayo yung Tuguegarao City from Baguio City. And ngayon, mamamalagi kami dito sa Tuguegarao City bus station ng Florida. And eto yung nasakyan naming bus. So after a few moments, mag-aalas 6 na. Kaya naisipan na naming mag-CR muna bago kami aalis dito sa station. Papunta dun sa destination talaga namin dito sa Tuguegarao. Eto na, yung first impression ko sa Tuguegarao City. So the first is, alam nyo, yung mga tricycle drivers na nag-offer sa amin ng ride, hindi sila overpricing. Sakto lang. Pero hindi ko sure ha, 30 pesos per head yung offer sa amin papunta sa destination. And then secondly, maaliwalas siya, hindi mabaho, hindi maalinsangan yung amoy dito kahit na market pa.
Ang first stop namin dito sa Tugigaraw ay kakain muna sa Jollibee at aantayin hanggang 8 o'clock bago kami pupunta sa talagang pupuntahan namin. Time check again, it's pasadong 8 a.m. in the morning kaya medyo mainit na at kailangan ko na talagang tanggalin yung jacket ko. Uulitin ko, medyo na-appreciate ko talaga yung treatment sa amin ng mga tricycle drivers kasi honest talaga yung presyong binibigay nila such as 30 pesos per head na hindi nila kami parang pinapatungan ng presyo. So eto nga pala yung paglalakbay namin saglit and then pabalik na kami doon sa Florida bus station pauwi ng Baguio City. So ngayon medyo mainit na talaga siya. Napadpad nga pala kami dito sa may kainan sa Florida Bus Station, Tugigaraw at eto yung mga price ng kakainin namin. So, walang budget meal kaya ako, yung kinuha ko is pork tapos rice na 135 pesos. Yung mga kasama ko naman, solo gulay na 115, ayan lang. And then yung isa naman is solo pork din na 135. 4 p.m. aarangkada yung biyahe namin papuntang Baguio pero since 2 p.m. tatambay muna kami dito sa may coffee shop sa station. So time check, it's already 4 p.m. in the afternoon kaya it's about time na pasok na kami sa bus. Ang binayaran ko ulit ay 1,260 from Tugigaraw to Baguio na regular fare pero kapag senior ka, disabled o kaya estudyante, 1,010. Ay, panahon na para bumalik ulit kami dito sa bus and I have to say goodbye to Tugigaraw City. Maganda yung first impression mo sa amin. So, nandito na ulit kami pumwesto sa malapit sa CR. So, ayan, aarangkada na yung bus and di ko alam kung makakatulog ako sa biyahe. 1 hour passed, so pasadong 5 p.m. na and ganito yung makikita nyo na tanawin and I believe nandito na kami sa may bandang Isabela na. And then nakarating na kami dito sa may bandang Ilagan City, Isabela. So ang daming mga nagawang mga buildings dito, no? Katulad niyo yung Colosseum, mga ganyan. Tapos nag-pick up ng mga ibang mga pasaheros. So dire-diretso na lang yung bus namin. Nag-bus stop kami tapos naidlip ng konti and dito na kami sa may bandang Santa Fe. So nakatulog na kami and paggising namin 4 a.m. na sa Baguio City. So sa wakas nakatating na kami ng Baguio after more than 12 hours ng biyahe from Tugigaraw City. So nagmuray-muray muna ako and inasikaso yung mga gamit bago kami bumaba from the bus. So nandito na kami sa Governor Pac Road sa Baguio City. So ngayon naman from the bus station dito sa GovPac, mag-aabang na ako ng taxi pauwi sa amin. So gabi na and parang uwian na ng mga lasing yung ganitong oras. Pero ako, papunta ako sa duty sa ganitong oras. If tatanungin niyo ako kung uulitin kong sasakyan ang Florida bus from Baguio to Tugigaraw, siguro itry ko naman yung van ngayon. Kasi nga, sobrang haba ng biyahe. Biruin nyo, 12 hours yung biyahe from Baguio to Tugigaraw and vice versa. So, itry ko naman yung van, o diba? Tapos i-vlog natin kung ano yung mga differences, o diba? Eto nga pala yung nabili kong pasalubong. Ang isang buko pie na 130 pesos per box doon sa station pero sa labas ng station 100 pesos. And pati na din itong pineapple pie. And yung isa pang binili ko, itong patupat. So bumili ako ng 3 bundles. Yung isang bundle is merong 5 na laman. 5 or 6 ang laman.